Ang sabi dito, I have found the book of the law. Where? In the house of God. Alam mo ninyo, na-imagine ko po si Hilkiah na sila excited po. Iniwanan siguro yung offering doon sa isang tabi. Isang tabi po nila yung offering doon at kinuha yung book at dinala po dito kay Sapa na secretary. At ang sabi ko, I found the book of the law of the Lord. Yung excitement ba? Yung excitement. Saan tayo mas excited? Sa sapatos o sa Bible? Sa simbahan. Talagyan ng Bible, Pastor. Ulitin ko sinabi ko sa mga teachers. Education without the Word of God is not education at all. Maaaring maging matalino, pero gagawa ng crimes. Bakit? Kasi wala yung wisdom ng ating Panginoon na itinatayo ng pagkatakot sa Diyos. Pangalawa po, mga minamahal, hindi lamang po nila na-discover yung the book of the law of the Lord, kundi the making of the covenant between Jehovah and His people. Covenant between Jehovah and His people. In verse 29 to verse number 33, ating pong makikita rito, chapter number 34, beginning verse number 29, ang sabi po dito, and the king sent and gathered together all the elders of Judah in Jerusalem, and the king went up into the house of the Lord, and all the men of Judah, and the inhabitants of Jerusalem, and priests, and the Levites, and all the people, great and small, and he read in the ears all the words of the book of the covenant that was found in the house of the Lord. In verse number 31, and the king stood in his place, and made a covenant between the Lord to walk after the Lord and to keep His commandments and His testimonies and His statutes with all his heart and with all his soul to perform the words of the covenant which are written in this book. Alam po natin, ang covenant, ito binubuo ng dalawang parte. The first one and the second one. Now, meron po in between, ay meron po silang pag-uusapan at pagkakasunduan. Alam po natin, legally speaking, spiritually speaking, kapag binayolate po natin yung covenant, hindi po tayo free doon sa consequence po nito. Hindi po tayo free sa magiging consequence po nito. Now, tingnan po natin dito, ang una pong covenant nila, number one, to walk after the Lord. Lalakad like Enoch. Enoch walked with God, not walk with God. Hindi sa pareho. Mali yata yung aking pronunciation. Enoch walked with God. Ito po, mga minamahal, ang calling sa atin ng Diyos. Ito po yung dapat prinsipyo natin. Ito po yung covenant natin with the Lord na tayo po'y lalakad kasama ng ating Panginoon. I really praise the Lord. Kwento ko lamang po ha. Yes, ako po ay 4 na termino, bali 12 years sa konseho. Akala ko po titigil na ako doon. The first ordinance that I passed, ayaw po magkaroon ng morning devotion every Monday. Mula sa municipal hanggang sa mga barangay. At ito po'y practice na yun. Kaya nga lamang po, may mga born again na siyang naiimbitahan. At ako po'y nalulungkot kapag pare pa ang na-invite. Pero alam po ninyo, ako at ang ilang mga pastors ay siya naman pong nai-invite dito sa morning devotion. The first ordinance, at akala ko po magtatapos na ako nitong nakaraang election as councilor,
ang ipinasa ko po, inadapt ko po yung Baptist Day. Yung Baptist Day, inadapt ko po doon. Sabi ko, first, yung morning devotion, and last ordinance ay itong pag-adapt ng Baptist Day. Pero hindi ko po alam, hindi ko po akalain na ako po ay siyang pipiliin pa na nakatandem ng ating mayor sa ngayon. Now, mga minamahal, ibig kong sabihin, hindi rin naman pala, nasa sa iyo pala kung gusto mong marumi o hindi. Hindi mo ba? Kaya nga po ito ang sabi ng Diyos. Ito ang covenant natin, mga kapatid. We should walk with the Lord. Pangalawa, at tayo po'y magtatapos dito. To keep His commandments and His statutes with all His heart and soul. Iingatan po natin yung mga kautusan, yung mga batas, ng buong puso at buong kaluluwa. And number 3, to perform the words of the covenant which are written in this book. Mga minamahal, wala po naman talagang matalinong tao, kundi ang tao may salita. Mga kapatid, ito ang kailangan ng bansa, ito ang kailangan ng bawat isa, ito ang kailangan ng bawat pamilya, ito ang kailangan ng bawat bayan, ito ang kailangan ng bansa. The word of the living God. Amen. Amen. Sa isang illustration nga pala, nakita ko po yung isang maliit na community sa Chinese. Na-convert sa Panginoon at alam po ninyo, sila'y umiiyak at sumisigaw na sinasabi, this is the first time na nakakita ko ng Biblia. This is the first time na nakahawak ako ng Biblia. Si Bomba Arienda, Roger Arienda, number 1 kritiko sa ating Pangulong Marcos. Pinabilanggo, pero alam po ninyo, nasira ng Word of God sa loob ng bilibid, he got saved at gumawa ng mabuti sa loob, nakalabas po siya, naging evangelist, at alam po niya, nung siya lumabas sa bilibid, pumunta po siya sa bahay ng ating Pangulong Marcos sa Bata, Ilocos Sur, Ilocos Norte. At ang sabi niya, Mr. President, I found the freedom inside the church. Meron pong isang young lady, estudyante ng nursing. Persecuted siya ng family niya. Sapagkat estudyante pa lang siya, aktibo sa church, pianist sa church, quiet practice sa church, prayer meeting, visitation on Sunday. Until such time na siya pinursecute at ang sabi niya ng magulang, mabuti pa, lumayas ka na. Kung kami ang nagpapaaral, pero mas busy ka sa iyong church. Pinwersa po siyang palabasin. Pero alam po niya, ang sabi niya, opo, ma'am, daddy, mami. Pero bigyan niyo po ako ng pagkakataon na tugtugin ko yung aking piano. Tumalaman po siya ng kunting gabi, tapos dinapit ko siya sa piano at tumugin ng no one ever cared for me like Jesus. No one ever cared for me like Jesus. There's no other friend so kind as me. No one else could take a seat in the from me. Oh, how much He cared for me. Habang pinatugtog niyang piano, may lumalakad na hakbang ng paa palapit sa kanya. Maya-maya may dumampi na kamay sa kanyang balikat. Maya-maya nababasa ng luha ang kanyang balikat. Maya-maya sumunod yung sounds at ang sabi, anak, mula ngayon, naunawaan namin, hindi ka aalis dito sa bahay. Kami kasama mo, mananampahan sa iyo. Kami na mahal, kailangan natin natin. Panghawakan, panindigan ang salita ng Diyos. This is what we need para sa revival ng ating